Yan, magandang umaga sa inyo lahat. Pabuo na yung makina ko ngayon. So, susunod ko na maayusin din ay yung aking clutch housing kasi medyo kalog na siya. Iba naman yung kanyang kalog ngayon. Yung dati set up natin yung camera. Yan. Yung ating camera dati ay yung ating clutch dati ay ang kalog ay pa ganyan. Ngayon ay kakaunti naman yung kalog na ngayon sa ganito. Ang problema, pagano naman. Yan. Ito. Yan o. Wala siyang kalog na ganyan, kakaunti lang. Pero ito ang kalog na meron. Malakas. Malakas ang kalog niya. Yun ay dahil dito. Itong pinaka-plate ay lapat na sa pinaka-poste nitong mga ribs. Kaso itong gear, may clearance talaga siya dito. Kung mapapansin niyo kung yung umuhuni, pag narangkada sa mga Yamaha, ito yung ito. So kung napansin niyo yung sa dating picture ko, dalawang clutch damper ang binili ko. Isang pang Honda Team X155 at isang pitch bike na pang stepper. Bakit dalawa? Ang gagamitin mong damper ay itong sa Honda. Kung saan siya umiikot, doon yung makapal na parte. Yung pursado, yung bumibigla. Ang rivet nito ay hindi ko gagamitin kasi maikli siya. Yan ang mangyayari dyan. Lubog na lubog. Ito naman, ito ang gagamitin kong rivet. Bolts na matigas, mahaba pa. Wala. Mamaya papakita ko sa inyo. Ito muna, i-grind ko muna, tatanggalin ko muna ito. Tapos, saka ko ipapakita sa inyo ang itsura nito mamaya. So ayan guys, tatanggalin natin ang mga lock, yung pinakalatang riveter. Ayan. Concrete nail, saka martilyo. Dahil natanggal na yung ito yung itsura ng damper. Mali ang lagay ko nito noon. Ito ay pinag-aralan ko ulit kung anong tamang magandang pwesto na itong makapal na to. So paligtad dito baliktad. Mamaya i-demo ko ulit kung bakit. Kasi ang ikot ko sa makina hindi pa ganun. Hindi pa ganyan ang ikot na sa makina. Patras ang ikot niyan. Mamaya napakita ko sa inyo. May nag-aaway dito mag-jowa. So ayan. Kung napapansin niyo yung yung ito, aring poste nga rin, yung may butas na yan. Ito. Wait lang. Yan. Ito, kung mapansin niyo nakaangat ng konti yan. Kailangan pababayat ng konti para yung kalog na ng pag ganon malesen. Ayan, napansin nyo naman dito yan. Medyo mataas ito. Pero hindi ibig sabihin na isasagad natin ang sagad na hanggang sa mawala yung Hindi pwede kasi kailangan may clearance yan. Kung natin may make sure na pantay, nagamit tayo ng caliper. Sure yan. Ito ay padalo ko pa rin itong gagawin kasi
Itong ay ginawa ko sa Dusa XSR na ginawa ko nung nakaraan na XSR na taga nasa Manila. Susukatin natin. 11 something, 11 mm something to. Something itong na-store itong stars. So, yan. Click natin konti. Okay, so nalinis na rin natin. Pantay na ito. So, bago natin i-install yung mga damper ay kasama natin itong buwan paglalagyan. Dahil nga ang ikot ito ay patras, pag ano, diba yan ang makina ng ganyan side view. Kung akala natin ang ikot niyan ay pag ganon, pa front, patras yan, patras. Basta na guys, nakapwesto na siya. Para pag ikot niya ng ganyan. Ito ang pwepersa, itong gear. Gear ang pwepersa. Papunta sa chain set. Pang sa likod. Tapos gulong, driver. Ang dinadala nito ay driver. Buong weight ng motor. Kaya kailangan ito makapal na ito dito. Dito sa kabilang side. Ito ang ribbon ng fixed pipe. At ito naman ang sound at TNX. Sa head pa lang, malaki na ang diferensya. Malaki ang fixed pipe, maliit ang banda. Ngayon, sa height. Sa height, yan. Malaki. Ang kagandahan nito, pagtaas lang ka ng height, pag ito'y prenes, mas sigong-sigo at nahihilito ng ulo sa kwan. Tamang na-preference. Lumalaki itong ulo. Naglalak siya ng todo. Kumpara dito, hirap. Medyo 50-50 pero dati itong gano'n ko. Okay naman siya pero dito na ako sigurado ngayon. Pakita ko naman sa inyo kapag sa'yo nakasalpasan para maniwala kayo. Sakot na muna tayo. Yan ang ulo ng Honda. Yan. Ganyan lang ang clearance sa ibabaw. Pag in-prenes mo pa, lulubog na yan sa butas. Ito naman sa fixed pipe. Mas malaking ulo, mas mataas ang clearance. Pag prenes nga, sisikip, maglalak dito sa ulo. Pag nasabi ka sa loob, maglalak dito. Kaya mas matibay. So guys, sa inyong kaalaman na hindi ako nagpapamasin siya. Hindi ako nagpapamasin. Pinupukpok ko lang ito, martilyo. Kasi kaya naman. So, hahawakan lang yun ng helper ko sa talon. Ayan. Ilagay mo natin ang papalitan dito kasi pero maliban sa isa kasi basta natin. Yan o, naka-ulsi pa. Naka-usli pa pala. Ulsi. Okay, makan mo. So yan guys, ang ating fixed product.
Parang minasin. Diba? Yun ang ginagayon ko. Nag-lock na siya sa loob, sumikip na, tapos lumakata yung ulo niya. 100% yan, guys. Tapos sa kalog naman, so, wala, bago yan. Tapos wala na rin yung ganyan. Ito yung narinig na umihiyaw. Yung kasi may kalog sa kalog. Ayan. So, yun lang. Ito ang way ko kung paano magpalit ng clutch damper. Ito yung way ko, pero hindi ko sinasabi ito yung tama o ano. Kasi baka mayroon pang iba ba. Yun lang.